Kaninang umaga nga pala ay minaglako ng tilapia dito sa aming nayon at nakabili nga si Buyok sa halagang 50 pesos. Hindi pa kasi kami nakakasalok ngayon mga mare dahil hindi pa nga nagagawa ni Buyok ang aming Skylab. Nagtatalo pa nga kami ni Buyok kung anong masarap na luto dyan at sabi nga niya gusto nga lang daw niyang iprito at sabi ko naman ay masarap nga dyan ang may sabaw. Syempre mga mare, sino ba naman ang mananalo kundi tayo, ani? Kaya ayan, for the akyat na nga ng puno ng bayabas si Buyok dahil isisigang nga namin ito sa bayabas. May puno nga pala kami ng bayabas dito sa likuran ng aming bahay at talaga namang napakaraming bunga. Hindi pa kasi ito nadidiscover ng mga bata dahil nasa bandang likuran nga ito ng aming bahay at hindi kita sa daan. Sigurado nga ako na kapag napanood nila itong video ko ay hindi na kami makakapangsig. Nakakatuwa nga itong puno ng bayabas namin mga mare dahil talaga namang napakaraming bunga. Kaya naman itong si Buyok ay giliw na giliw nga sa pagkuha kahit puno na nga ang aming lalagyan. Malalaki at matatamis nga ang bunga nito kaya naman sabi ko kay Buyok ay dagdagan na nga niya at kakainin ko. At isa pa ay favorite nga rin ito ni Megan kaya sigurado ako na saglit lang ito mauubos. Isang malaking tilapia nga lang ay luluto namin mga mare pero itong bayabas nga na kinuha ni Buyok ay parang pang 10 kilo na yata. Bukod kasi dito sa aming lagayan ay naglalagay nga rin siya ng bayabas sa kanyang mga bulsa. Huwag nyo na nga lang pansinin ang kamay ni Buyok dyan mga mare dahil may ginagawa nga yan. Bang lalaki at bang tataba nga nitong bayabas kaya naman parang takam na nga agad akong kumain. Sabi ko pa nga kay Buyok ay tumigil na nga sa pangunguha dahil baka wala na kaming harvestin sa mga susunod na araw. Pagkatapos namang manguha ni Buyok ng bayabas ay etot pinirito ko na nga ang aming nabiling tilapia. Alam nyo ba mga mare na nung bago pa lamang ako dito sa lugar ni na Buyok ay hindi mo talaga ako mapapakain ng sinigang sa bayabas. Paano ba naman mga mare ang amoy ko nga dito ay parang amoy pasabog. Pero ngayon naman ay talaga namang paborito ko na nga ang lutong ganito. Mas gusto ko pa nga dito yung piniprito muna ang isda bago isigang dahil mas nasasarapan nga ako. Ang una ko nga ginawa dito mga mare ay inilaga ko muna ang mga bayabas at pagkatapos ay kinatas. Ibinuhos ko na nga rin ang sabaw sa kawali at pagkatapos inilagyan ko na nga ito ng kamatis. Dito nga sa lugar ni na Buyok ay paborito nila ang sinigang sa bayabas. Noong bata pa kasi ako ay hindi talaga nagluluto ng ganito si nanay at tate at palagi nga lang mangga at sampalok ang kanilang pinang-aasim sa sinigang. Nilalagyan ko nga rin ito ng asukal para naman medyo manamis-namis nga ang sabaw at ito nga yung nagustuhan ko dito. Ayan, ganyan lang sila magluto ng sinigang sa bayabas dito at syempre nilalagyan din namin ito ng asin para naman naglalaban ang tamis at alat. Naglalagay nga rin ako dito ng kaunting betchin, syempre para mas lalong sumarapan eh. At kung nakarating nga kayo hanggang dito mga mare, eh baka naman pa-comment sa comment section kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga video. I-comment nyo na nga rin kung nagluluto ba kayo nito or kumakain ba kayo ng ganitong luto. So ayun, nung okay na nga ang lasa niya ay nilagay ko na nga rin ang mga kangkong. Kung dati nga ay amoy pasabog ang amoy ko dito mga mare, pero ngayon nga ay talaga namang napakabango nga ng aking amoy. O paano mga mare, dyan muna kayo at kakain muna kami yan eh. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood, ani.